Ayan po mga kapatid, at narito na naman po ako at muling magbabalik upang magtatalakay ng mga panibagong ibabahagi kong topic ngayong araw. At ang aking itatopic ngayon ay ang apat na uri ng elemento o apat na kanyuan ng infinito Diyos sa pagka-elemento. Yan, ito po ay apat na elemento. Ang elemento ng tubig, elemento ng apoy, elemento ng hangin at elemento ng lupa sa pagkakatawan ng infinito Diyos. Yan, at aking ibabahagi sa inyo at ipapakita ang topic na ito. Yan, at bago pala ako magsimula ay binabati ko po ng magandang araw, tanghali, hapon at gabi saan man sulok ng mundo kayo naroon, mga kaibigan ko, mga manggagamot, mga antingero, antingira, at lahat na nagtatahak at nag-aaral ng lihim ng karunungan. Binabati ko po kayo ng magandang araw. Yan, sa mga supremo at suprema at ang mga kaibigan kong mga babaylan, mga mangyan na nagtatahak at nagkakaisa upang magtulungan sa larangan ng panggagamot. Ayan, at aking ibabahagi ang topic na ito na ang apat na kanyuan ng infinito. Ito, apat na kanyuan ng infinito sa apat na pagka-elemento. Ayan. Ito po ang tinatawag na infinito Diyos. Ito po ay nahahati sa apat sa elemento ng tubig, apoy, hangin at lupa. Yan ang mga Diyos ng hangin, Diyos ng pag-aapoy, Diyos sa lupa at Diyos sa tubig. Ayan po. At akin pong ibabahagi at itatapik ngayon ang unang tinatawag na elemento ng hangin tayo. Dadako tayo sa elemento ng hangin. Ang anyo ng infinito Diyos sa pagka-elementong hangin ay kalahating tao at kalahating may pakpak na nakabalabal na animoy arkanghel na siya ang kumakatawan sa pagka-elemento ng hangin o Diyos ng kalawakan. Ito mga kapatid ay tinatawag na at aking ipapakita ang tinatawag na infinito de era. Ayan po ang kanyang forma. Yan. At yan. Ito po ay ang kanyang forma po ay siya po ang namamahala o siya ang Diyos ng kalawakan o siya ang naghahawak ng elemento ng hangin. Itong infinito de era o infinito hangin. Ayan po ang kanyang hitsura kung meron kayong amulet. Maganda itong itangan mga kapatid, lalo na kung may apat kayong tangan na ganito, ay hindi po kayo basta-basta matalo ng inyong mga kalaban sa spiritual tulad ng mga mangkukulam, mga mambabarang. Yan. Dadako tayo sa pangalawa, kapatid. Ang ikalawang anyo ng infinito Diyos ay pagka-elementong lupa. Noong siya ay pumasok sa bato na siyang hinabol ng tatlong persona. Ang tatlong persona po sa ating mga Katoliko na tinatawag ay Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na napagkamalang irehis at nang malapit ng abutan ng tatlong persona ay nakakita ng isang bato ang infinito. Ayan po, nakakita ng isang bato. Nung hinabol po, ayan po nasa ano po yan. Ito po ang bato na nakita ng infinito nung nasa labas. Ayan, ayan siya. Yan, ito yung bato na nakita ng infinito. Ito yung infinito Diyos. Hinahabol po sila ng tatlong persona. Yan po yung tatlong persona na yan. Yan po ang humahabol. Kaya nakita po ng infinito yung bato na andyan po siya siya po ay papasok dyan. Yan. Ang infinito Diyos. Nang nakaakmang siya ay bibinyagan, siya ay bigla siyang pumasok sa loob ng bato. Andito na po siya mga kapatid. Ayan. Nandito na siya sa loob ng bato at andito po yung Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo at Diyos Ama. Ayan po. Ito po mga kasaysayan mga kapatid ay hindi po nakasulat sa
tinatawag na Biblia. Ito po ay itinago sa kasaysayan dati na nakasulat sa aklat ni Melencio Sabino, yung aklat na testamento ng tatlong persona at ang infinito Diyos. Ayan. Ayan po na nasa loob po siya ng bato, na bato umo yan. Yan. Ito kasi mga kapatid dati ay ano po ito. Ito po ang mga amulet o anting-anting na tinatangan dati ng mga ninuno o mga sinaunang nag-aaral sa larangan ng antingan. Ito po ang bago na gawa. Yan. Nasa loob na siya ng bato. Ito po kasi nung hinabol siya na alam niyang bibinyagan siya ng anak, ay pumasok siya at hinahabol po siya ng tatlong persona, at ang tinatawag po sa English ng tatlong persona ay Holy Trinity. Ayan. Nang makapasok na siya sa bato, ayan po, nasa loob na siya. Kaya tinawag itong infinito sa lupa. Ito po ay elemento ng lupa. Ito po sila. Sapagkat narito po ang bato po ay nasa lupa po yan. Yan ang tinatawag na elemento ng lupa o Diyos sa lupa. Ayan. Ito pong dalawang ito. Kasi ito po yung mga sinaunang mga kapatid. Ito pang mga sinaunang amulet ng mga antingero dati. Ito po yung bago. Ayan. Kaya infinito Diyos sa lupa. Kaya tinawag at kumakatawan sa elementong lupa. Kaya nakita ng tatlong persona ang bakas ng infinito Diyos sa lupa. Ito ay naging batis. Yan. Sa kasaysayan, sa paghahabulan na hindi inabot ito ang kapangyarihan ng infinito Diyos sa pagka-elementong lupa. Yan po, dalawa na po ang naitalakay natin. Ang elemento ng lupa at elemento ng hangin. Ayan. Yan po. At dadako naman tayo mga kapatid. Ang ikatlong anyo naman ng infinito Diyos ay noong siya ay lumabas sa gitna ng karagatan, noong wala pa ang kalupaan, napulos na nakabalot ng tubig ang sanglibutan, at ang kanyang espiritu ay suma sa ibabaw ng tubig. Kaya siya ay tinawag na infinito sa tubig, na nakatapak sa isda. Ito po ang tinatawag na infinito sa tubig, o siya ang naghahawak ng elementong tubig. Ayan po, na nakatapak sa isda. Ayan po ang isda na tinatapakan ng ni Haring Weixim. Siya po ang naghahawak ng Diyos sa tubig, o siya ang naghahawak sa pagka-elementong tubig. Yan. Kaya siya tinawag na infinito sa tubig, na nakaapak sa isda. Ayan po. Ito po ang tinatawag na isda. Yan. Ito po ang isda. Ayan. Papakita ko. At ang isa ng paa naman ay nakatapak sa kidlat. Ito po yung tinatawag na kidlat. Ito pong tinatapakan niyang kidlat, mga kapatid. Ito naman ang isda, at yan ay tinatapakan niyang kidlat. Yan. Hinahawakan niya ang rayos ng bituin at ibinalabal ang sinag ng araw. Ito po mga kapatid ay ang sinag ng araw, at ito ay ibinalabal niya ang bituin. Iyan po ay ang bituin. Ayan. Ito ang bituin. Ito po ang sinag ng araw. Yan. Parang balabal niyang sa katawan ng sa pagka-Diyos, kaya tinawag itong infinito tubig, sapagkat siya ay pumaibabaw sa elementong tubig. Ito ay ang infinito tubig na suma sa tubig, na kung tawagin ayon sa testamento ng Espiritu Weixim, ito po ay ang Spiritum Weixim. Ito po ay siya po ay Diyos sa tubig. Yan. At ito ay elemento
Siya ang humahawak sa elemento ng tubig, mga kapatid. Siya ang Diyos na nagwaksi sa karagatan o Diyos na naghahawak sa elementong tubig. Ayan, ito tatlo na. Ang elementong hangin, elementong lupa at elementong tubig. Ayan, tatlo na. At dadako naman tayo, mga kapatid, sa elemento ng lupa. Ang ikaapat na anyo ng Infinito Diyos sa pagka-elementong apoy na ayon sa kalihiman na isang animoy nakaupo sa ikapitong susun na nakaupo sa trono. Ayan po si yan po ang infinito. Yan po ang lihim na infinito. Siya po ay, ang kanyang pangalan naman dito ay Diyos Supremo Atardar. Ayan. Yan po siya na nakaupo sa trono. Yan. Sa pitong susun. Na nakaupo sa trono na nag-apoy. Siya rin ang Diyos ni Moises na nagpakita sa bundok ng Sinai na animoy isang punong kahoy na nag-aapoy. Kaya tinawag na infinito sa apoy. Ayan po. Ito po ang amulet na Atardar. Siya po ang naghahawak ng elementong apoy. Sa kadahilan ng siya ay naglalagablab at ito ay ginagamit na kapangyarihan ni Moises noong paulanin niya ng apoy sa harapan ni Haring Paraon. Ayan po. Ito ang Espiritu ng Diyos na suma sa elementong apoy. Ito rin ang bumaba sa disyerto noong sila Moises ay malapit ng makubkob ng mga kawal ni Haring Paraon. Ito ang naging ipo-ipo, apoy na bumakod sa kanila upang hindi makalapit ang mga kawal ni Haring Paraon. Ito ay tunay na anyo ng infinito, apoy. Ayan. Sa pagka-elementong apoy. Ayan po sila. Ayan. Ayon sa kalihiman. Ito po, mga kapatid, ang mga kasaysayan pong ito ay hindi po nakasulat sa Biblia o tinatawag itong tagong lihim na karunungan. Ito po ay ang mga testamento na merong nakakaalam nito ay mga antingero at tunay na may hawak na testamento ng infinito. Kasi po, mga kapatid, marami pong mga testamento o mga kasaysayan na makalangit na hindi inilagay sa Biblia. Yan po ay tinatawag na lihim na karunungan. Yan po kasi ang tinatawag na hayag na karunungan, yan po ay mga Biblia o mga lumang tipan o bagong tipan. Ayan. Ito po ay napakalakas pag meron po kayong apat na tangan ng elemento ng Infinito Diyos. Ayan. Apat. Ang elementong hangin. Yan. Ang elementong tubig. Yan. Ito ang Infinito de Era. Ito ang Infinito tubig na tinatawag na si Haring Waiksim ito. Si Haring Waiksim, ito ang Infinito de Era. Siya naman ang Diyos ng himpapawid. Yan. At ito ang Diyos ng apoy. Yan, si Supremo Atardar. Diyos Supremo de los Atardar. Yan. Itong tatlo. At ito naman ang elemento ng lupa. Ayan. Mas maganda to, mga kapatid, pag alam ninyo ang orasyon o tangan ng apat na elemento na ito. Yan, ng apat na elemento. Talagang napakaganda po, mga kapatid. Hindi po kayo matitinag kahit sa anong klaseng labanan, kahit anong ritualan pa. Kahit ikaw ay ritualan sa tinatawag na tubig, kahit ilubog yung mga larawan mo dyan, o kahit anong pamamaraan na ilubog ang iyong mga sa pamamaraan ng mangkukulam sa pamamagitan ng pagritual gamit ang tubig, ay hindi ka po mapapasok sapagkat hawak mo ang lihim na orasyon ng elemento ng tubig.
kahit anong ritual, dahil siya po ang naghahawak ng tinatawag na Diyos sa tubig, itong itong Waiksim. Yan, hindi ka po basta-basta tatablan ng kahit anong ritual sa pamamaraan ng gamit ang tubig. Yan po, hindi ka po tatablan kung alam mo ang lihim na pangalan ng Espiritu Waiksim, na lihim ng infinito sa elementong tubig. Ayan. Ito naman kapatid, pag mayroon kang hawak at alam mo ang orasyon o lihim na pangalan ng infinito de era, o lihim na pangalan ng Diyos ng hangin, na ito ay hindi ka tatablan kahit anong uri ng pamamaraan ng mga mangkukulam sa pamamagitan ng pamamaraan nilang ritual, sa pamamagitan ng hangin, mapapalipad hangin, tigalpo, o kung anumang mga itim na mahika na pinapadaan sa hangin, ay hindi ka tatablan sapagkat alam mo ang debosyon nito at ang lihim na pangalan ng infinito hangin o infinito de era. Yan po ang inyong dapat pagkakatandaan, na hindi kayo tatablan ng anumang uri ng itim na mahika pag meron kayong apat na mga amulet na ito na inyong tangan at inyong dinadasalan at alam ninyo ang mga orasyon. Yan. Ito naman mga kapatid, ang elementong apoy. Ito mga kapatid ay napakaganda rin ito pag meron kayong tangan at alam ninyo ang orasyon at lihim na pangalan ng Diyos at Tardar o elemento ng apoy, ay hindi po kayo tatablan kahit anong ritual sa pamamaraan sa pamamagitan ng ritual gamit ang apoy, tulad ng isusunugin yung mga pamamaraan nila o kung ano man, ay hindi ka tatablan. Ayan. Ito. Pag alam mo ang lihim na pangalan na ito. Ito naman ang last mga kapatid ay elemento ng lupa. Ayan. Pag alam mo rin ang orasyon na lihim na karunungan ng elemento ng lupa, kahit anong ritual ng mga mangkukulam o mambabarang na gamit ang lupa, o kunyari lupa sa sementeryo, kung anong lupa ang ginamit sa iyo o pangre-ritual, ay pag alam mo ang orasyon, ay hindi ka tatablan. At lalong-lalo na mga kapatid, pag alam ninyo ang orasyon ng apat na nauuwi sa isa na pangrabwelta, na kung sakaling sa apat kayo idadaan sa pamamagitan ng pagre-ritual ng mga kampo ng kasamaan na yan, ay babalik sa kanila ang ginawa nila. Hindi man po yan mga kapatid makakapasok sa kanila, ay magsasaper po ang kanilang mga mahal sa buhay, o kung sino ang taong malalapit sa kanila, o maaaring sa anak nila mapupunta ang ginawa nilang kasamaan. Kasi mga kapatid, meron kasi yung mga ngayon, ikikwento ko sa inyo, na kung ano ang ginawa ng mangkukulam sa kanyang biniktima at nagpagamot sa tunay at legit na healer, ay talagang lalo't lalo na pag ibinalik ng isang manggagamot ang sakit ng pasyente, ayan, ang sakit ng pasyente, hindi man yan mga kapatid tumatalab sa isang araw, 3 araw, 2 araw, ngunit lilitaw yan mga kapatid na mga ilang linggo, buwan o taon. Hindi man makakapasok sa kanila ang bira o ang ginawa nilang kasamaan na ibinalik, dahil may mga depensa din ang mga mangkukulam na yan. Pag hindi yan mga kapatid, pag hindi yan pumasok dun sa kanila o bumalik ang sakit na yan, maaring tatama yan sa mga kapatid ng taong gumagawa ng kasamaan, sa mga kapatid, sa mga apo, sa mga anak niya, sa mga taong malapit sa kanya, o sa taong mga mahal niya sa buhay. Tatama ang mga ginawa nilang kasamaan, sapagkat yan po ang nakalagay. Kung ano ang inyong itinanim ay siyang aanihin. Kung kasamaan ang inyong ginawa sa kapwa, ay kasamaan din ang balik sa inyo. Pero pag kabutihan ang inyong ibinigay o tinulong sa kapwa, ay kabutihan din ang balik. Kaya po mga kapatid, bago ninyo isipin o magpagawa sa masama, o kunyari may taong ikagagalit mo na gusto mong ipakulam, kung alam ninyo mga kapatid na mali, wag na ninyong ituloy, sapagkat mahirap po na pag kayo ay nahuli ng isang manggagamot
At mahuhuli kayo, lalo't lalo na kung tunay ang mga manggagamot, sapagkat pag kayo ay kinastigo, talagang sobra po ang sakit. Masahol pa po kayo sa ginulpi ng physical. Ang yung spiritual talaga ay mangangatal talaga pag ano. At minsan mga kapatid, pag mahina po ang spiritual ng taong nagpagawa at nahuli, ay maaring humantong yan mga kapatid sa kamatayan. Dahil ito yan mga kapatid, pag once na hinuli po ng isang manggagamot ang mangkukulam, pag hinuli po yan, ay ang espiritu po niyan ay hinahatak, tinatawag ang espiritu upang pumasok sa sa kanyang binibiktima. Pagkatapos po nun, kung mahuli po yon at pinagginilitan ng espiritu ng mangkukulam, ay mamamatay po yon, sapagkat po ang espiritu po ng sapagkat ang espiritu po ang kumukontrol sa ating katawan. At pag ginilitan po ang espiritu ng isang manggagamot, ay mamamatay po ang katawang lupa niyan, sapagkat ang espiritu lang po ang kumukontrol sa katawan ng isang tao. Tulad natin, kung sakaling mamamatay tayo, mamamatay ang ating katawang lupa, ngunit ang espiritu natin ay pag-alagala. Ganon din po sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pag kayo gumagawa ng kasamaan at nahuli kayo ng manggagamot at ginilitan ng inyong espiritu, ay mamamatay po ang katawang lupa ninyo. At ang espiritu ng gumawa, ayan po ang sinasabi nila, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, sapagkat matakot kayo sa taong pumapatay ng espiritu. Sapagkat ang espiritu po ay, pag yan ay ginilitan ng manggagamot, lalo't lalo na pag gumagawa kayo ng kasamaan, ay hindi na po kayo mabubuhay. Depende na po yan mga kapatid, kung pagbibigyan kayo ng Panginoon na mabuhay, o bibigyan ka pa ng isang pagkakataon na magbago. Ayan kasi meron kasi mga kapatid, pag ginilitan mo ang isang mangkukulam o ang isang gumagawa ng kasamaan tulad ng panininggal po o palipad hangin, meron po mga kapatid na hindi namamatay. Meron ding na nagkakasakit lang sila hanggang sa mag-suffer, hanggang sa maghirap-hirap sila, hanggang sa ikamatay na ng gumagawa ng kasamaan na yan. Dahil po may sumpa din po yan na pag nag-suffer po, wala pong makakagamot yan kundi ang manggagamot lamang na gumamot sa pasyente na yon. Ayan po. Kaya may iba din pong mga mangkukulam na hindi namamatay, ngunit nagkakasakit lang sila at tagsasuffer sa kanilang ginawang kasamaan. At lalong-lalo na ang lahat ng pinagbibiktima niya, tapos sasabihin ng manggagamot na ang lahat ng ginawa sa pasyente ko o sa biniktima mo ay babalik sa kanya, siya po ang magsasuffer. Lahat ng niritwalan niya, lahat ng biniktima niya, lahat ng pinatay niya ng mga inosenteng espiritu o inosenteng tao, ayan, ay sa kanya tatama yan mga kapatid. Siya ang magbabayad ng ginawa niyang kasamaan sa kanyang kapwa. Kaya po mga kapatid, isipin po muna natin bago tayo pumasok sa larangan ng espiritual, ay piliin nating pumanig sa liwanag, sapagkat marami nang nagtatahak na nag-aaral ng dilim. Ayan, para makapaghiganti. Merong ibang ginagawang negosyo. Mali yun. Pag binigyan tayo ng Panginoon na makapanggamot, ay gamitin natin sa tama at huwag nating abusuhin, sapagkat yan po ay may balik po yan. Pag yan mas maganda na gumamit ka ng karunungan na kaliwa. Kung gagamitin mo sa masama, ay kaliwa na lang gagamitin mo. Huwag mong gagamitin ang karunungan ng kanan o makalangit, dahil yan malaking kasalanan yan, sapagkat yan ay putian, ay isinuway mo ang mga banal na salita na para sa kabutihan ay ginamit mo sa kasamaan. Ay grabe ang niyan, ang balik. Talagang maganda malas-malas, parang sumpa yan na darating sa inyong sa inyong buhay. Totoo yan mga kapatid. Marami akong nakilalang manggagamot na dati nasa kanan. Ayan, hanggang sa nilamon ng inggit, nanunubok. Ayan, hanggang sa
hanggang sa ayan, kasi ang gusto kasi ng mga ibang manggagamot, angat sila, ganito ganyan. Ako mga kapatid, ayaw ko ng ganun. Gusto ko pantay-pantay lang tayo. Kung meron mang narating ang isang tao sa kanyang mga ginagawa, ay pinagsisikapan niya yan. Ako sa totoo lang mga kapatid, hindi naman ako magaling na manggagamot. Hindi naman talaga ako totoong magaling dahil ang aking kinikilalang magaling lang mga kapatid ay ang Panginoon. Ang Diyos lang ang magaling sa lahat at wala nang iba. Kasi dati mga kapatid, ako po ay isang mahina na nagtatahak ng lihim ng karunungan, ngunit tumatak sa aking isip na mas lalo kong magpupursige para sa aking para ako'y maging malakas. Dahil ako dati mga kapatid, kahit sino mga manggagamot o mga kapatid na hinihingan ko ng tulong o ina-advisean, humihingi ako ng advice sa kanila, ang ginagawa lang nila sa akin mga kapatid, tinatawanan lang ako, minamaliit nila ako, parang ina-underestimate nila yung kakayahan ko sa spiritual. Ngunit pinabayaan ko yun mga kapatid. Sinikap ko at ipinagdasal ko sa Panginoon na balang araw magiging hindi naman ako masyadong maging magaling sa panggagamot, ay alam ko lahat ang mga proseso. Ngunit mga kapatid, ang Panginoon ay nagbibigay ng instrumento. Dati wala akong mga kapera-pera na mga pambili ng aking mga gamit, mga aklat, mga amulet na ito. Ang mga amulet na ito mga kapatid ay nakapundar ako ng ganito dahil sa panggagamot ko lang. Hindi ako naniningil mga kapatid. Ngunit may ibang mga taga-ibang bansa na aking ginamot, hanggang sa kung ano yung mga problema ay tumutulong sila sa akin. Tinutulungan nila ako hanggang sa may isa akong master na nakilala na siya ang nagbibigay ng mga aklat na aking pinag-aaralan. Ngunit inano ko na rin mga kapatid, nung alam ko na yung mga proseso, ay pinamamahagi ko sa iba yung aking aklat dahil alam ko na lahat ng proseso. Yan. At hanggang sa naging naging hindi naman sa kagalingan, naging kilala ako. At dati naman mga kapatid, kinukutya ako ng mga tao dun sa amin, yung ganito ganyan, na wala akong mararating sa panggagamot ko raw ay parang lang daw ako, wala daw kwenta ang panggagamot ko, parang hindi daw ako aasenso. Lahat ng panlalait, lahat ng binabato nila sa aking mga salita, tinanggap ko lahat hanggang sa napatunayan ko na naging isang manggagamot, hanggang na nakapundar na ako ng aking mga gamit sa panggagamot, na mga amulet na ganito, at lahat ng mga pangdepensa sa katawan ay nabibili ko sa pamamagitan ng mga sanag sa akin ng aking mga pasyente. Yan, iniipon ko at ibinibili ko ng mga amulet, at hindi po ako naniningil ng mahal. Yan po. Hindi po ako kahit sa gamutan. Alam ng mga nagpapagamot sa akin na hindi ako naniningil ng malaking halaga, na pag isang gamutan, hindi naniningil ng 10,000, 15,000, hindi po. Ang aking sinisingil lang ay bukal sa kanilang puso. Yan ang aking sinisingil. At iniipon ko po yan mga kapatid. Binibili ko po ng mga gamit ko sa spiritual, tulad ng mga amulet, yan, ang mga bakos ko, ayan, pinapagawa ko po yan. Hanggang sa may ibang mga pasyente din ako na kung ano yung mga kailangan ko, ay sumusuporta din sila, tulad ng mga kandila. Yan po ang malaking tulong din yan sa akin, na mga alam ng mga taga-suporta ko dyan, lalo na sa mga taga-ibang bansa na sumusuporta sa akin, ay alam nila yan na binibigyan din nila ako ng kahit mga sapang kandila lang o kung ano. Hindi kasi ako naniningil at kumporme lang ang binibigay. Hindi lang po ganito ang hindi lang po ito ang mga naipundar ko. Nakapundar na din ako ng mga bag, ng mga damit ko, ng mga panglakad na damit, mga pamporma, lahat na mga gamit na naipundar ko ay galing po sa aking panggagamot, at pinagsikapan ko talaga na galing sa kabutihan. Hindi po ako gumagawa gumagawa ng mga illegal na mga bagay na hindi
nakakaya-aya sa ating Panginoon. Yan, hanggang sa hindi na ako nagganda hirap-hirap sa pinansyal sapagkat kahit naandito lang ako sa bahay ay marami pong nagpapagamot sa akin. Kahit nakaupo lang ako hanggang maghapon, may 3 pasyente lang ako diyan. Kahit hindi naman gaano ka laki ang kinikita ko ay masaya na ako at naiipon ko pa rin. At kahit papano, kahit sa panggagamot lang ay natutustusan ko ang aking mga kailangan, lalo na sa aking nanay. Ayan, kahit ganyan lang, kahit ganito lang ang aking pamaraan sa panggagamot ay natataguyod ko rin at nasusuportahan ko ang mga pangangailangan ng aking nanay dahil siya po ay na-stroke kasi ang nanay ko, kaya kahit sa panggagamot lang ay natataguyod ko rin ang kanyang pangangailangan. At minsan may mga kapatid ko ay nanghihingi din sa akin at pag meron din ay binibigyan ko, pero pag wala ay pasensya lang. Ayan lang naman mga kapatid, sabi nila na titigilan ko daw yung panggagamot sapagkat wala po ako mapapala. Mali po mga kapatid, dahil sa panggagamot po ay nakapundar po ako ng mga gamit na ang lahat ng gusto ko ay nabibili ko sa aking pagsisikap. At kung hindi dahil sa aking mga pasyente at sa mga taong naniniwala sa akin ay hindi po ako nakakarating sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng panggagamot, at ako'y dumadayo minsan at pinapamasayan nila ako. Yan sa mga naniniwala sa akin. Ayan. At ang sabi kong kung sino ang magtatahak ng lihim na karunungan ay ano po mga kapatid, ipagpatuloy nyo lang po. Wag kayong makinig sa mga opinion o sa sinasabi ng mga ibang tao sapagkat hindi po nakakatulong yung mga yan. Kung ano ang gusto mo o kung ano yung inano yung paninindigan mo ay gawin mo, sapagkat ano po yan, aani ka po ng mga pagpapala pag ginamit mo ang lihim na aral ng karunungan. Pag ginamit mo sa kabutihan ay aani ka po ng pagpapala. Totoo po yan. Pero pag ginamit mo sa kasamaan, sa panunubok ng kapwa para sabihin makapangyarihan ka, kahit ano pa po na orasyon ng ibato mo dyan, pag ikay diniskomunyon o may pang diskomunyon yan, ay mawawalan ka ng madidiskomunyon ka kahit araw-araw ka pa magdadasal. Kaya sa totoo lang mga kapatid, hindi ako nanunubok sa kapwa ko manggagamot. Kahit mahina man yan ang manggagamot na yan, pag sinubukan mo yan at alam niya ang lahat ng pangdiskomunyon at diniskomunyon ka at binira ka niyan, ay talagang mangangatal ka. Ayan. Kaya sa lihim na karunungan, ako kahit ganito lang ako, kahit ginagawa ko ng mga kalaban ng aking mga, meron din naman sa akin na naiinggit at may nagsasabi na sa lahat daw ng aking sa mga nagtatanong sa akin o nagtuturo, lalo't lalo naman na mismong kaibigan ko pa ang nagsabi na baka pipirahan ko lang daw yung mga ko. Kahit tanungin mo yan, yung mga nagtatanong sa akin o humihingi ako ng pera sa kanila o nangungutong ako sa pamamagitan ng panggagamot, tanungin mo yan. Yan, matalik kitang kaibigan, ngunit wag naman sanang ganun na magsasabi ka na pinipirahan ko ang mga taong lumalapit sa akin upang magtatanong upang mag-aral ng lihim na karunungan. Wala ka pong sapat na batayan upang ako'y namimira. Kontento po ako sa aking kapatid, sa aking buhay, kung ano ang naandyan at binigay sa akin ng mga ginamot ko, ay kontento ako, hindi ako namimira. Kaya ayos-ayos lang tayo sa ating wag naman magsiraan. Hindi ko ugali na ganun. Tayo na nga lang mga manggagamot na dapat magtulungan, gagawin mo pang kalaban. Hindi ako nagagalit sa iyo. At dapat sa susunod na kung may problema ka sa akin, anuhin mo ako, tapatin mo ako. Maglapit ka sa akin kung may problema ka sa akin. Ako ang makakatama ng problema na pinoproblema mo sa akin, hindi yung ibang tao na sa kanila mo sasabihin. Mali yun. Kahit hindi man nila kapatid sinasabi sa akin
na sinisiraan mo ako, alam na alam ko yan. Alam ko yan. Ay hindi ako ano, hindi ako na hindi ako nagpapasikat ay siyempre manggagamot tayo. Alam sa pagharap pa lang natin sa tao, kahit nakayuko lang ako, alam ko na kung ano yung mga iniisip ng mga yan. Kaya dapat tayong mga manggagamot, tayo lang bro na manggagamot na nagtutulungan dati sa larangan ng espiritual ay dapat wag naman ganun. Dahil lang dyan sa ano, sa ating kunting ano lang, dahil sa alita na yan na wala namang kabuluhan, maninira ka kaagad. Mali yun. Yan. Hanggang dito na lamang po mga kapatid, at God bless us all. Yan po, mag-ingat po tayo palagi. Hanggang dito na lang.